Isang pinagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa ating buhay. Hallelujah! Kumusta po kayo? Nawa, tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan. Salamat sa Diyos, tayo pong lahat ay maayos, buhay, at kanyang kinalulugdan at pinagpapala. Doon po sa ating mga kapatid na nasa ibang bansa, ingatan po kayo ng Panginoon dyan. So kung dito sa amin ay gabi, malamang sa inyo po ay araw dyan. Pagpalain kayo ng Panginoon at nawa kayo ang inyong mga gawain at ang inyong pagkatrabaho ay pagpalain ng Diyos. Kayong lahat ay bigyan ng mabuting kalusugan ng Panginoon at kung paano kami ng Diyos iniingatan dito sa bansang Pilipinas, nawa kayo ay ganun din po ang pag-iingat sa inyo ng Diyos. Muli, magandang araw, magandang gabi din sa ating lahat. Okay, so bago tayo magpatuloy, I would like to ask everyone to join us in a word of prayer today. Okay, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, we come to you today, thanking you for another day of blessing, another day of life that you've given us. We give you praise and we give you honor. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kaming dumudulog sa banal mong trono, gaya ng iyong panawagan sa amin. Lumapit kami at dumulog sa banal mong trono upang makatanggap ng biyaya, makatanggap, O Diyos, ng pagpapala. Dahil ito ang iyong ninanais para sa amin, habag at biyaya. Salamat at sa mga oras na ito, kami po'y dumudulog sa inyo, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mayroong mga karamdaman, Panginoon. Lord, we believe that you are our great healer. And we pray, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, that those who are sick right now will be healed in the name of Jesus Christ. I decree that those who are suffering from pain, I decree that that pain will disappear in the name of Jesus. Those who are having difficulties sa inyong paghinga, in the name of Jesus, I pray that the Lord will clear the air passage sa inyong mga katawan, sa inyong paghinga. At Lord, I pray that the air passage will be cleared in the name of Jesus. And I pray na magkakaroon ng matiwasay at maayos sa paghinga. And those also are having difficulties in your seeing, pananaw, paningin, I pray that the Lord will heal you and grant you a clear vision right now in the name of Jesus. Suffering from skin allergy, I rebuke that skin allergy to disappear right now in Jesus' name. I also pray those who are having difficulty, especially in the area of yung mga sakit-sakit sa mga joints, in the name of Jesus, I decree healing right now. In the name of Jesus Christ, from the top of your head down to the sole of your feet, be healed in Jesus' powerful name. I also pray for those who are suffering from pneumonia, ang sabi ng iba, it is related to COVID, but in the name of Jesus, those who are suffering from pneumonia right now, I pray and command that your lungs will become strong, and those mga elemento na nandyan sa iyong baga na nagpapahirap sa iyong paghinga, I decree that all viruses will be dead in the name of Jesus, and I pray that you will recover from the pneumonia very, very fast in the name of Jesus. Receive your healing right now. Anumang karamdaman meron sa iyong katawan right now na nag-iistorbo sa iyo, mga bukol, I decree na ito mag-disappear, mawala in the name of Jesus. The moment the Lord heal you, right at this very moment, receive your healing because God is healing you right now. Begin to give thanks to the Lord because He is good, He is powerful, He is great. Be healed in Jesus' name. I decree also for God's provision to be upon you and your family. The Lord is a generous God. He owns everything and He will going to provide for you. Stop believing the lies of the devil that the Lord had abandoned you. The Lord will never leave us nor forsake us. Just believe and just receive the Lord's provision upon your life. The peace of God, the joy of God, the blessings from the Lord will overflow in your spirit right now. In the name of the Lord Jesus Christ, let faith arise. Not a simple faith, but a governing faith. Let it arise right now. In the name of Jesus Christ.
the name that is above every name. Father God, I pray, God, Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ, increase the capacity of our spirit as we continue to receive the now word, as we continue to receive powerful word that sharpen our spirit to become more sensitive to the leading of God, Holy Spirit. We thank you, Lord, from the beginning till the end of this study. Speak to us in a very powerful way. People of God, receive your healing, receive your provision, receive the peace of God, receive the joy of God, because this is our portion as God's beloved people, as God's sons and daughters in the Spirit. Oh, we thank you, Lord, and we bless you. This is our prayer in the powerful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. And all the blessed people of God declare, Amen, and Amen, and Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. We're also live in YouTube. Okay, so join us and please do like and share itong ating pag-aaralan para marinig din po ng ibang mga kapatid natin, sa inyong mga kapamilya o di kaya sa inyong mga kaibigan o sa inyong mga kakilala ng mga mananampalataya na nais nyo po na marinig itong napakahalagang pag-aaral natin gagawin. So again, we are still in the series of biblical principles that establish and empower us to secure, that empower our faith to secure our victory ahead. So we are still in the subtopic about being good stewards of our relationship with our pastor. So a few weeks ago, we've studied that our pastor, okay, the Lord will shepherd us through a human shepherd. God loves to shepherd His people. When the people of Israel had been captive in Egypt for they were slaves, sa Egypt for 400 plus years. They cried out to God, and the Lord heard their cry. But it was not God who delivered them personally. God chose a man, okay, in the name of Moses. And Moses was the one, together with Aaron, his brother, they were the ones who set the captives free in Egypt. Nakita niyo ho? Every time God moves, He will always use a man. And even sa pagmold, sa paghubog ng buhay ng isang tao, lalo na ng mga mananampalataya, gagamit ang Diyos ng tao. At ito'y walang iba kundi sa katauhan ng iyong pastor na siyang nagbibigay sa iyo ng sariwang mensahe, na siyang nagbibigay at nagtutuwid sa iyong buhay. So makikita po natin dito, malinaw ho, to give you a clear example, that God will always use a man if He wants to do something great and powerful on earth. Watch me now. To create nations, okay, to create nations for God, He chose Abraham. Abraham became the father of nations. What kind of nations? Nations who are willing, nations who bow down and worship the living God. Nagkaintindihan? To deliver the people of God, the Israelites, from the captivity or slavery in Egypt, He chose Moses. Nakita niyo ho? It was not God. It was God who orchestrated, but He will use a man to bring the Israelites to the promised land. From the wilderness, He chose Joshua. Because Moses died in the wilderness, and Joshua was chosen by God to bring the Israelite to the promised land, Canaan. Napansin niyo ho? To bring the good news to the Gentiles. Because karamihan sa mga apostol o apostles ng mga Panginoon, ng Panginoong Jesucristo, ang kanilang focus ay sa mga Hudyo lamang ang mabuting balita. But the Lord wants the Gentiles. Pag sabihin Gentiles, hindi Hudyo. Sumasamba sa kung ano-ano at kung sino-sino. Ibig ng Diyos na makarating sa mga hintil ang kanyang salita, He chose Apostle Paul. So dito makikita natin, every move of God, great move of God, He will always choose a man. Maging sa pagmolde, paghubog kay Kristo sa buhay mo, ang poporma kay Kristo sa buhay mo, walang iba. Pipili din ang Diyos ng tao.
And it is not you who will going to choose, who will going to bless, who will going to lead you, who will going to mold Christ in you, but it is God. That is why mahalaga na mayroon kayong mga turong naririnig katulad nito, na ang tao na pinadala ng Diyos, na siyang nagpapastor sa buhay mo, siya'y padala ng Diyos para hubugin, para pormahin, para disiplinahin, para bigyan ka ng maliwanag na gabay sa iyong buhay upang marating mo ang ibig ng Diyos na marating mo, because before you were created, you already have a destiny. Before you were created, all the potentials, abilities, and gifts had been deposited already by God in your life. And it takes someone, a man. Okay? Not a spirit, but a man. Chosen by God para i-stir up ang lahat ng potentials, abilities, and gifts na meron ka for you to become what God wants you to be and for you to do what God wants you to do. May purpose ang buhay mo. May layunin ang buhay mo. Bakit ka buhay hanggang ngayon? In spite sa almost 20 months na, okay, na nangyayari itong pandemic na ito, ang virus na ito, hindi natin alam, hindi natin nakikita, but still you're alive. Why? Because God has a purpose. But the purposes of God will never happen if we will not yield, if we will not submit, if we will not allow ourselves na pangunahan tayo ng pastor na binigay sa atin ng Diyos. This is the time for you to realize that God wants to move powerfully in your life. Pero hindi ng Diyos aalisin ang kalooban mo. It is your choice. Tandaan niyo mga kapatid, life is a choice. Life has full of choices. What you are now is the fruit of your choice. Because your choice will determine your destiny. Produkto ka ng pinili mo, kaya ganyan ang buhay mo ngayon. If you are successful because you chose to work for your dreams to become a reality. If you are a strong and powerful believer at this very moment because you chose to pay the price of having an intimacy with God, of obeying God's word. You keep on growing. But if your life today is suffering, it is also a product of your choice. Because you disconnect, you disrespect, and you disobey the person that God had placed over your life. Watch me now. Ang pagtanggi sa pamumuno ng pastor na inilagay ng Diyos sa buhay mo, na nagsisilbing iyong spiritual covering, at hindi pagpapasakop, you disrespect, you disobey, and you disconnect, you are simply choosing the way towards destruction. Because the safest place for a sheep is only to be in the presence of his shepherd. Nagkakaintindihan tayo. So your pastor, kung nais pang isulat nyo po ito. Your pastor is the carrier of God's grace for you. What he carry is the grace of God in his life. He carried the grace of God. What is God's grace? It is God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. You can just imagine that? What is God's grace? It is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. Napakahalaga ng biyaya ng Diyos, at ang biyaya ng Diyos na ito, diniposito na ng Diyos sa buhay ng tao na nagpapastor sa iyo. Hallelujah! Ephesians 3:2, for you have heard the administration of God's grace that was given to me for you. If I am your pastor, then you are my congregation. The grace that you need for you to become what God wants you to be, for you to do what God wants you to do, was deposited in me. Ang kailangan mo na lang i-access through accurate and strong connection. Simple as that. Kahit na grade 3, maintindihan ito. But still, if you choose to become stubborn, hard-headed, matigas talagang ulo, then suffer the consequence. I've sensed in my spirit, ini-impress sa akin ng Diyos, darating ang panahon, marami ang magsisisi sa bandang huli.
Because every time you hear the Word of God and you keep on rejecting it, every time you hear the Word of God, you keep on neglecting it. Every time you hear the Word of God, you do not take action about it. Sang araw, lahat ng iyong pinabayaan na salita ng Diyos, lahat ng iyong hindi pinapansin na salita ng Diyos, lahat ng salita ng Diyos na hindi mo in-apply, it will be used by God against you. And I've sensed that in my spirit. Marami ho ang magsisisi sa bandang huli. Sabi ng Bible sa Hebrews chapter 4, now if you hear today, if you hear His word, do not harden your heart. Just like the rebellion that they had done for the Lord against God. Every time you hear God's word, your immediate action is needed. Gawan nyo agad ng paraan. Because the moment every time you hear the word of God, palagi kang sumasagot agad, ginagawan mo agad ng paraan, ano nangyayari, ina-apply mo kaagad, it will become a lifestyle. Then, tuwing nakikinig ka ng salita ng Diyos, ina-apply mo agad, ano mangyayari, then you will taste and see that the Lord is good. You will experience and taste the goodness of God, the power of His Word. Because the Word, the moment applied, it will release its power. But the moment you just hear the word, keep on hearing the word without doing it, you're just like a foolish builder, building your life on a sand, no foundation at all. But the man who hears God's word and apply it right away is a wise builder, building his house upon the rock, na kung saan mayroong bagyo, mayroong pagsubok dumating, hindi siya natitinag. Bakit? Nakatayo siya sa salita ng Diyos. Because heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. So pakisulat nyo ito, anong pastor mo? Your pastor is the carrier of your grace. God's grace. Pangalawa, your pastor is the carrier of God's now word for you. Sariwang mensahe na galing sa Diyos. Pag sinasabing God's now word, the current word, it is the kind of message that you need for the season. The season that we are in right now is not a good season. It is a season of challenge. Na kung kailangan, ang sino lang magsusurvive sa season na ito, yun lang tao na nakareceive ng now word of God. And that now word, hindi mo kailangan sisirin sa diat, sa dagat, hindi mo kailangan akyatin sa langit, nandito na. Sa lupa, inilagay ng Diyos sa pastor mo. He will be the one to release God's now word to you. Number 3, your pastor serves as the one who will going to lead you towards your provision. And He leads me and He makes me lie down to green pastures. Makita niyo ho, every time you do, parang ko sinasabi, pag mayroon kayong gagawin, lalo na sa ganitong crucial na panahon, lalo na kung ito'y makaka-apekto sa kinabukasan mo, lalo na pag ito'y naka-apekto sa negosyo mo, inform, ibig sabihin, ipaalam mo sa pastor mo. Huwag kang gawa ng gawa. Kung may pastor ka ha, kung wala kang pastor, okay lang. Pero pag may pastor ka, ipaalam mo. Nagkaintindihan tayo? Ipaalam mo. Dalawang ibig sabihin yan ipaalam tsaka ipaalam mo. Magpaalam ka muna. Anong gagawin po rito para mabigyan ka ng godly advice, godly counsel? Nagkaintindihan tayo? You cannot rely on your abilities alone. You cannot rely on your experiences alone. Marami pag-experyensyado na, marami ng kakayahan, marami ng karanasan, hindi na nagpapaalam. The moment you ask your pastor's advice, you ask for his counsel, you are asking the counsel from heaven. Because the pastor is the authorized representative or ambassador of God for the church na kinabibilangan mo. So therefore, you're under his leadership. And the moment you ask the pastor's counsel, you ask the pastor's advice, especially sa mga bagay, sa desisyon na nag-i-involve sa iyong buhay para sa kinabukasan, sa future mo at ng pamilya mo, you have to ask the pastor because the pastor is the one who will going to lead you towards your provision. And the moment na tinatanong mo sa pastor mo, pinapaalam mo at hinihingi mo yung kanyang advice at counsel na nangyayari, nagkakaroon ng operation in the Spirit. Because the authorized and authentic ambassador na galing sa Diyos, na may dala ng biyaya mo, na may dala ng now word mo, magre-release siya ngayon
at mag-ooperate, mag-respond ang heaven sa advice, mag-respond ang heaven sa counsel na nirelease niya. Bakit? Kasi siya ay authentic at authorized na representative ng Diyos sa lupa para sa buhay mo. Pero dahil masyado ng maraming karanasan, marami ng alam at abilidad, hindi na tinatanong ang pastor. Ang ginagawa, pagka nandyan na, nagawa na niya, ipaalam na lang. By the way, pastor, mayroon pa nga lang akong tinayo rito na munting kainan lang ta, pastor. So, pwede bang pakipag-pray? Watch me now. I'll be straight with you today. Pastors, pag hindi pinaalam, hindi humingi ng counsel, hindi humingi ng advice, walang God factor yan. Yan ay natural abilities, natural experiences, kaya natayo. Pag walang God factor, pinag-pray mo, pag yan ay nalugi, sisisihin ka pa niyan. Kaya, maging malinaw sa ating lahat. Pag pinaalam mo na lang, do not expect your pastor to pray for it. Why? Because it is your ability, it is your experiences na ginamit mong puhunan para dyan. Hindi ho masama dahil naitayo mo. Pero, pag hindi mo nasunod ang protocol, that you need kumbaga, you need to advise your pastor, ipaalam mo, bago mo simulan ng proyekto, kahit may plano ka na, ipaalam mo pa rin. Bakit? Doon mo sinesecure yung God factor. Doon mo sinesecure yung God's blessing. Doon mo sinesecure yung God's grace. Doon mo sinesecure yung God's now word. Nagkaintindihan tayo. Dahil the moment na mag-release ng pastor ng advice, mag-release ng pastor ng mga advices, mag-release na siya ng kanyang counsel, then the heaven will respond. Why? Because He's the authorized, He's the authentic representative or ambassador of God on earth for you. Nagkaintindihan? Alam niya sinasabi ko, sa mga hindi ho nagpapaalam, bagos nagpaalam lang na meron na, alam niyo ang epekto sa buhay niyo. At mahirap makabangon dyan unless you will repent. Pag nag-repent kayo, pwedeng bumangon yan, pero may mga consequences na. Nagkaintindihan? So your pastor will be the one to lead you towards your provision. He makes me lie down in green pasture. You can just imagine, lie down. Hihiga ka. Alam nyo, may example si Pastor Wilbert dyan eh. Yung bang sarili mong puno ng mangga, namumunga, hitik na hitik, mga hinog na bunga. Dahil iyo yung mangga, pwede kang makahiga sa duyan habang namimitas at kumakain ng mangga dahil pag-aari mo. Nagkakaintindihan tayo? The blessings that your pastor will going to lead you, it will make you lie down in green pastures. Mga kapatid, nakikiusap ako sa inyong lahat. Strongly and accurately connect. Pag sinasabing strongly and accurately connect, obey. Honor, respect, connect sa pastor mo. Hindi nyo na ako masisisi kung kayo ay magpatuloy pa rin sa katigasan ng mga ulo nyo at hindi nyo pa rin gagawin. This word, mark this evening, this word, magrerema sa iyo to pagdating ng araw ng consequence na aabutin ng isang tao na hindi talaga nakinig sa sinasabi ng Diyos. The message tonight is not just a simple message, but this is a warning. Warning para sa lahat na hindi nagko-connect at mas pinili na mag-disconnect, mag-dislocate, mag-disrespect, mag-dishonor sa kanilang pastor. Halinaw? Psalm 77 verse 20, your pastor, ang sabi, pinapangunahan mo ang iyong bayan na parang kawan at si Moses at Aaron ang nagsisilbing iyong kamay. Your pastor serves as God's hand. Number 4, God's hand over your life. Nagkaintindihan tayo. Anong trabaho ng kamay? Gumawa. Anong gagawin ng kamay ng pastor mo? Pormahin. Hubugin si Kristo sa buhay mo. Hubugin ang buhay mo na maging katulad ni Kristo. At kasama dyan ang disiplina, kasama dyan ang pag-review, kasama dyan ang pagtuturo, kasama dyan ang pagtitrain. Yan ang trabaho ng pastor. Nakita nyo ho? Ilista nyo ho para mayroon kayong babalikan at tingnan nyo yung buhay nyo kung saan kayo, anong mga bagay dyan ang hindi mo nasunod. Number 5,
He serves as your beautician or your makeup artist in the day of your great day of wedding. Because the church, you are the bride. The church is the bride of the Lord Jesus Christ, and the Lord Jesus Christ is the groom Himself. Watch me now. Ang sabi sa Ephesians 5 na pag-aralan na nakaraan, the Lord Jesus Christ will present the church for Himself. That is why it is not the bride. Sa natural, ang bride ang pumipili kung sino kanyang makeup artist. Tama? Sa natural yun. Sa physical, ang bride ang pumipili. At madalas yung groom, sinasabi niya, bahala ka na, mas kilala mo, ikaw nakakalam kung paano mas maganda. Sa natural. But in the spiritual, the groom, the Lord Jesus Christ, will be the one to present the church for Himself. So He is the one who will going to choose kung sino ang makeup artist mo. Kasi alam niya kung anong klaseng ganda ang gusto niyang makita sa buhay mo. At yung artist, makeup artist na pipiliin niya, alam niyang i-deliver yung ganda na gusto ng groom para sa kanyang bride. Nagkaintindihan? Kaya iba-iba ang pastor. At kung sino mang pastor ang inilagay sa ng Diyos, kaya ng pastor na yan na palabasin ang beauty, na palabasin ang pinakamagandang bride, ang the best na Kristiyano na gusto ng Diyos ng Panginoong Jesucristo, ng groom na makita during the wedding day. Ang problema, maraming mga mananampalataya gusto pa rin sa natural. Parang yung mga babae, hindi, gusto ko mag-makeup sa akin si bakit magaling? Sa natural yon. Pero madalas, all throats are parallel. Marami mga Kristiyano na mimili ng pastor at sila ang gustong mamili kung sino magpapastor sa kanila. Bakit? Kasi yung pastor na gusto nila, binobola lang sila, sila ay hinimas-himas lang. Ang tunay na makeup artist, siya ang nasusunod. Marami na akong tinanong ng mga babae bago nang sila'y kinasal. Ang sabi ko, habang mini-make-upan ka ba, nagreklamo, hindi po pastor. Kung ano sinasabi ng makeup artist, sinusunod ko. Bakit? Kasi mas may alam siya. Same thing in the Spirit. Kahit gaano ka pa kamaalam, nakatapos Harvard ba ang pinanggalingan mo, kahit gaano ka pa kaedukado, pagdating sa spiritual, pastor mo ang kailangan mo. Bakit? Siya ang makeup artist mo, siya ang magpe-prepare sa'yo on your great wedding day as you face the Lord Jesus Christ. Malinaw? And then lastly, number 6, your pastor will bring out the best in you. Sa oras na ipipresent na yung bride, pag sinasabi ng officiating minister, let us all rise, here comes the bride. Tinginan lahat. Lahat ay nagpapalakpakan, pero higit sa palakpak, kagalakan ng isang makeup artist na makita yung kanyang obra. You are our masterpiece. Your pastor will bring out the best in you. Now tell me, will you not connect? Pipiliin mo pa rin magrebelde, pipiliin mo pa rin maging matigas ang ulo, kawalan mo na talaga, kapatid. The 6 major functions of your pastor in your life, walang ibang gagawa nito kundi yung pastor mo lang. Sa mga pastor naman na nakikinig sa akin ngayon, walang ibang gagawa nito kundi ang iyong mentor, ang iyong spiritual father. That is why all pastors, you should have your spiritual father. You should have somebody, your spiritual mentor, who will going to give you the grace of God, who will going to give you the now word of God, who will going to lead you to your provision, who will going to mold and form Christ in you, who will going to become your makeup artist also, because we will also face God, because we are also the bride of the groom, and then who will going to bring out the best in us. Pastors, what happened to us will happen to our congregation. Maliban na lang kung yung kongregasyon mo may sariling bait, may sariling pamamaraan at ayaw talaga sumunod, it is no longer your problem. But pastors, we pastors should also submit, connect, and respect and honor the man who God placed over our lives. Nagkakaintindihan po tayo. I hope everything is clear, mga kapatid. Make a decision tonight, else tomorrow will be late for you. Sa mga matigas ang ulo, patuloy pa rin na nagbamatigas, hindi pa rin nagko-connect, hindi pa rin nagre-respect, hindi pa rin nag-honor, hindi pa rin sumusunod. Marami nang nasasayang na biyaya ng Diyos, pagpapala ng Diyos na dapat natanggap mo na noon pa. But because patuloy mong ginagamit ang iyong freedom to choose o yung free will mo sa paggawa ng kamangmangan at paggawa ng hindi karapat-dapat,
narinig mo ng salita ng Diyos straight, hindi naman English, hindi naman Espanyol ang pagkasabi, napakalinaw, sarili mong dialect ang ginagamit, hindi mo pa rin sinunod. Again, this message tonight serves as a warning for you. Pagdating ng araw na tumama na yung bagyo, hagupit at unos ng buhay, tsaka mo lang maalala, itong mga pangangaral na ito, yung mga pangangaral na pinabayaan mo, ninineglect mo, maalala mo sila sa oras ng kahirapan at consequence ng buhay mo. Too late. That is why tonight, as you listen to the Word of God, repent right now. Kahit nandiyan ka, nakaupo, mag-repent ka na, magsimula ka ng humingi ng habag, awa sa Diyos. Huwag mo na biyaya, habag at awa. Ang habag, ang awa, karapat-dapat kang hambalusin pero hindi na Diyos itutuloy. Bakit? Naawa sa'yo. Parang bata, nagkamali. Nung hahampasinan ng tatay, sisinturunin na, humingi ng awa, maawa kayo, hindi na tinuloy. Yan ang kailangan mo. But those who are strongly and accurately connected, ngayon pa lang, kinukongratulate ko na kayo. Pagdating ng unos, pagdating ng bagyo, pagdating ng hagupit ng buhay, you will never be destroyed. You will never be shaken because you are standing on an unshakable ground. Unshakable ground because heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. But those who serves as a foolish builder, just keep on listening without applying the Word. Stop doing that. You are being deceived by the devil. Ang nakikita nyo at natutunan nyo ay puro kadiliman. Itigil natin yan. Naintindihan nyo na? Sabi ang mata, the light of life. Nakita niyo ho, ang sabi niya, kung yung iyong inaakalang ilaw o liwanag na nandyan sa iyo ay madilim pala, napakadilim niyan. Ano ibig sabihin? These are the kind of people just keep on listening to the Word of God, na bless ng salita ng Diyos, pero hindi ina-apply. Akala mo mayroon ka natutunan, akala mo mayroon ka narinig na now word ng Panginoon, pero pag hindi mo in-apply, napakadilim niyan. Because isang araw magugulat ka pagdating ng hampas ng buhay, pagdating ng bagyo ng buhay, pagdating ng baha sa buhay mo. Ano mangyayari? Yung word na sinasabi mo na naririnig mo, hindi mo pwedeng tayuan. Bakit? Kasi hindi mo nilakaran. Kaya mo lang tayuan ang bawat salitang na ibahagi sa iyo kung ito ay iyong nilalakaran. I hope and pray. Ulitin ko ha, the message tonight serves as a warning. Bago pa umabot ang baha sa Marikina, mayroon silang gauge. At pag nakita ng LGU, Local Government Unit, na aangat talaga ang tubig, pinupull out na nila ang mga tao. Nagwa-warning na sila. Pero mayroon talagang matitigas ang ulo. Hindi umaalis kahit na puntahan. Di naman sila pwedeng puwersahin kasi pwedeng kasuhan yung mga Coast Guard pag pinupuwersa sila. Pagdating ng taas ng tubig na sa bubong sila, hihingi ng awa, hihingi at tatawag ng tulong. Kung sumunod lang sana nung simula, hindi sana nila daranasin. At ang worst, yung iba, namatay talaga. Mga kapatid, the message tonight is a warning. Matagal nyo nang naririnig, pero pag patuloy ka pa rin magmatigas, pay the price. You will pay the price. The same word. Ulitin ko ha. Lahat ng iyong ninineglect, pinabayaan, lahat ng iyong isinantabi, lahat ng hindi mo ginawa. This will remind you. This time, no longer a warning, but regrets. Sana kung ginawa ko, sana kung ginawa ko. Tingnan nyo na lang, para maging fair sa lahat, tingnan nyo na lang yung buhay ng mga strongly and accurately connected sa kanilang mga pastor. You will be provoked to jealousy. Why? Because these people are being blessed by the Lord. Nagkaintindihan na tayo? Nandyan yan sa Bible. Makikita nyo, hindi lamang sa Bible, makikita nyo sa natural kung paano sila pinagpala ng Panginoon. The choice is yours. Ngayong gabi, after releasing the warning, the choice is yours. Will you connect strongly and accurately to your pastor, the carrier of grace, na siyang ginawa ng Diyos at binigay ng Diyos na pinaka-spiritual covering mo? Yung 6 na sinasabi ko, mararanasan mo yon? Or pipiliin mo pa rin na magsarili at pipiliin mo pa rin na mabuhay ng ayon sa gusto mo?
The choice is yours, but you cannot escape from the consequence or consequences. Yung mga tama ang pinili, ang consequence, resulta ng kanilang pagpili, biyaya at pagpapala. Overflowing blessing. Ang consequence sa mga hindi sumunod sa salita ng Diyos, sa warning ng Panginoon, destruction. Simple as that. Now, let us move on to our study. Let's study about the 3 dimensions of pastoral ministry. Magandang pag-usapan ito. Ano ba ang progress ng pagpapastor ng tao na itinalaga ng Diyos sa buhay mo? The 3 dimensions of pastoral ministry. Number 1 dimension is shepherding. Pastol. Yan ang unang dimension. Shepherd feeds. Nagpapakain. Yan ang trabaho ng shepherd. Dadalhin ang mga tupa doon sa mainam na pastulan. The first dimension is the pastor serves as your shepherd. At ano naman ang picture ng mga members? The member is a sheep. Yan ang first dimension. Kaya ho, mga kapatid, kung inyong maintindihan, pag simula ka palang Kristiyano, ang pastor mo, inaalagaan ka ng todo. Wala kayong maririnig. Sa pastoral dimension, wala kayong maririnig ng mga matitigas, matatalas na mensahe. Bakit? Because ito yung caring dimension ng pastor mo sa'yo. Dito, bata ka pa sa pananampalataya. Kaya, pag nagkamali ka, papalalahanan ka lang, wag yan, hindi tama yan, ingat ka lang, sa susunod. Ganun ho ang pastoral ministry. Tingnan nyo ito, John 21:15 to 18. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, tend my lambs. He said to him again the second time, Simon, son of John, do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. And he said to him, shepherd my sheep. And he said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, do you love me? And he said to him, Lord, you know all things, and you know that I love you. Jesus said to him, tend my sheep. Truly, truly, I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wish. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Shepherding, watch me now, look at your screen, shepherding is the initial work of the pastor in the lives of new believers so they will grow in their relationship with God. Ito yung first step. Kaya magtataka yung iba, bakit si pastor nung simula, ang bait-bait? Bakit si pastor nung simula, ang gaan-gaan lang naman ang mga mensahe? Pero bakit ngayon? Kasi nga, nag-grow tayo. Nagkakaintindihan. Pag ang pastor mo nung simula, ang mga mensahe niya ay mga malumanay, mga mensahe niya ay mga magagaan, because he is just in the shepherding stage. You can just imagine, susubuan mo yung bata pag maliit. Imagine mo yung 40 years old, susubuan mo pa rin. Hindi ba't napakasagwa? Malinaw. 10 years old, pinapaliguan mo pa rin, hindi pa kayo magpaligo sa sarili niya. Napakasagwa. So shepherding is just the initial work. Pastors, you can never be shepherd for the rest of your life. Because kung ang iyong mga miyembro ay ang pagkakaalam, ang dimension ng iyong pagpapastor ay puro shepherding lang, you're keep on feeding them, nagiging mga useless sila pagdating sa church. Kaya sa shepherding stage, dito pagod na pagod ang pastor. Dahil halos siyang lahat na gumagawa, wala siyang kaagapay, wala siyang katulong. Bakit? Kasi lahat ng kanyang mga pinapangunahan ay puro walang kusa. Sila ang palagi naghahanap. Ito yung stage na kung saan puro naghahanap ang mga miyembro. Nasaan si pastor? Ipag-pray ako ni pastor. Nasaan si pastor? Kailangan ko si pastor. Kailangan kong counsel ni pastor. Kaya ang pastor dito pagod na pagod sa stage na to. Nagkakaintindihan tayo. Mayroon ho akong apo. 5 weeks na ho siya. Palaki siya ng palaki. Anong ibig sabihin? Naturally, ang isang bata, lalaki talaga yan.
Magmamature yan. Same thing in the Spirit. Dapat naintindihan natin yung cycle na yan. Kung yung bata ka, puro kang ngawa, dede ka agad ang ibibigay sa'yo, wag mo sabihin sa akin, 20 years old ka na, pag ngawa mo, bibigyan ka pa ng dede, napakasagwaho noon. Naintindihan niyo na, ho? Watch me now, ha? In the Spirit, gusto ko maintindihan niyo. Intindihin niyo to, sinasabi ko, mga kapatid. In the Spirit, I want you to understand, as you grow and mature in your faith, expect your pastor also to grow in his stature. Mawawala na ho yung mga mensahe na puro ho mga inspirational lamang. Because inspirational message will not build your spirit strong. You need strong, sharp, and powerful message para i-deal lahat ng inaccuracy sa buhay mo. Nagkakaintindihan? Pastors, do not remain as a shepherd to them. Members, do not remain as a sheep. Because ang sheep, ang tupa, ay walang magagawa, kundi puro alaga. Alaga lang ng alaga ng pastor. And you can never be a sheep and a shepherd forever. Sad to say, maraming churches ngayon, nandyan lang sa level na yan, kaya hindi makaangat-angat at hindi makapag-grow. Bakit? Kunting problema lang, kunting offense, split agad. Nagkaintindihan? Another dimension. Watch me now. Pag ang pastor natuto na at naturuan, may nagme-mentor sa kanya, may nagpa-father sa kanya in the Spirit, lilipat na siya sa second dimension. In this dimension, the second dimension, the first is shepherding, number 2, mentoring. Mentor leads. Kung sa shepherding, nag-feed lang siya palagi, siya lahat ang gumagawa. This time, nagli-lead siya. Nagde-demonstrate na siya ng kanyang leadership. Nagtuturo, mayroon na siya mga mentee. The pastor now become a mentor, a teacher, and mentee becomes members become a mentee or a servant. Dito, nagiging katuwang na. Yung dating mga tupa, ngayon ay nagiging mga servant na. Kasama na ni pastor sa pag-Bible study. Kung hindi si pastor makapunta, pwede na siya mag-Bible study doon sa mga hindi ni pastor mapuntahan. Nagiging servant. Nagkaintindihan? Ganito ang growth, mga kapatid ko, sa loob ng church. Una, alagaan ka talaga. Itong apo ko ngayon, kami nagpa-pampers, kami naglalagay ng diaper, ganito lahat. Pero isang araw, darating ang panahon. Pag lumaki-laki na yung bata, marunong na maghugas ng plato. Dati si nanay, si tatay, naglalaba, pagkatapos maghuhugas, kung ano-ano pang gagawin. This time, anak, pwede ka na ba maghugas ng plato dyan pagkatapos kumain? Opo! Nakita niyo ho? Yan ang growth. Your pastor will become your mentor. He will show you the way and you will follow his example. Nagkaintindihan tayo. Pero yung iba, ayaw lumipat sa pagiging servant kasi masarap talaga yung sheep ka lang, inaalagaan ka. Tandaan ninyo, hindi tayo lahat bumabata. Tumatanda tayo. At habang tumatanda tayo sa ating paglilingkod sa Diyos, we must become responsible and we should grow powerfully. Because the God whom we are serving is a powerful God. Nagiging useful na rito yung tupa. Doon sa shepherding, useless. Palagi lang inaalagaan, pinapalaki. Ang bata, wala hong silbi pag maliit yan. Puro alaga ang abutin mo. Ang pinaka-bonus mo na lang dyan sa batang maliit, ngitian ka. Cute ang bata pag maliit. Pero pag lumaki na at ganun pa rin ang ugaling 5 months old, tapos ang edad ay 10 years old na, 5 months old ang utak, ay naku mga kapatid. Hindi ho magandang tingnan. That is why in the Spirit, maraming mga mananampalataya hindi makaalis-alis sa dimension ng pagiging sheep. Kaya pag kunting mensahe lang na matalas, nagtatampo agad. Ganyan ka palang kapatid. Pag mabilis ka pa rin magtampo pero matagal ka ng Kristiyano, yung iba 20 years na, tampuhin pa rin, tupa ka pa rin, useless. Hindi magagamit sa gawain ng Diyos. Nagkaintindihan tayo. At hindi pwedeng 20 years old, hindi na pakinabangan ng Diyos.
Kahit sino, kahit sa natural, pag ikaw yung magulang, anak mo 20 years old, susubuan mo pa rin. Naku mga kapatid, nakita niyo ba yung picture na pinapakita ko ngayong gabi? At 20-year-old, kalaki-laki ng katawan, kailangan pang subukan. It is ironic. Not a good picture, but a very bad picture. So kailangan ka mag-grow. Sa next dimension, the second dimension, the pastor now become a mentor. But pastors understand the message tonight. You can never become a mentor if no one is mentoring you. How can you mentor your people kung walang nagme-mentor sa iyo? Anong ituturo mo sa kanila? Nakita niyo sabay na pag-grow? The pastor should also grow and the members should grow also. Tingnan natin scripture. Okay? Pag sinasabing mentoring, ano ibig sabihin ng mentor? Mentor means a trusted counselor or guide. This time, you are now trusting your pastor. You are now asking for his counsel. You are now asking for his leading. Nung sheep ka pa sa shepherding, marka bahala ka. Kung saan mo gustong pumunta, ikaw na susunod. Pero as you mature in your faith, sumabay ka sa pastor mo sa pag-grow niya. From being a shepherd, he becomes a mentor. Ikaw rin sumabay. This time, you are now asking for his counsel and for his guidance. Yan sinasabi ko kanina. Dati, pinapaalam mo lang. Minsan, hindi ka pa nagpaalam. Ang mga sheep ho, ganito yan. Pag hindi maka-attend sa church, walang paalam yan. Ganyan ang mga sheep. Useless nga eh. Nakita nyo? Pag mayroon silang gagawin, bahala ka. Pag nahirapan sila, tsaka lang sila iiyak ngawa, tatawag kay pastor para tulungan sila. Yun ang mga sheep. Pero pag ang pastor mo ay nag-grow in the spirit, sumabay ka para di ka maiwan. Because when the pastor became a mentor, siya ngayon ay kukunti na lang ang panahon o hindi na makakabalik sa pagiging pastor o sa sheep. Kasi nasa mentoring na siya. Pag ang iyong pastor ay umangat in the spirit, sumabay ka. Para yung blessing, yung kanyang tinatanggap mula sa Diyos ay makakasabay ka. Ang problema sa iba naiiwan, kaya sila ngayon ang nagiging dahilan ng mabagal na pagtakbo at paglago ng simbahan. This kind of message, bibihira nyo marinig mga kapatid. That is why you have to listen carefully tonight. Ano ang mentor? A trusted counselor or guide. This time, yung walang pakialam noon sa shepherding stage, nagtatanong na kay pastor, ano pong gagawin? Pag may negosyo, pastor, ano po? Kukuha ko ng tao, ano bang klaseng taong kukunin ko? Nagkakaintindihan tayo? Sa pag-aaral, pastor, ito yung problema ko sa aking pag-aaral eh. Ano ba sa tingin ninyo? Ano dapat kong gawin? Nakita niyo ho? So dito yung counsel ng pastor. Pero pag tupa pa rin yan, wala na yan. Maiiwan yan. At yan ngayon, hindi na makakasabay sa turo ng kanilang pastor sa mentoring stage. Kaya lost na siya. Ano ba itong mga mensahe? Parang hindi ko na maintindihan. Bakit ganito? Bakit? Kasi ayaw mong sumabay sa pastor mo. Lagi mo tandaan, sa natural, kung saan ang pastor pumupunta, sumusunod ang mga tupa. Tingnan nyo. Kaya nga, tawag sa kanya leader eh. Sumusunod ang tupa. Ngayon, pag hindi ka sumusunod, lapa ka ng kaaway. Kaya marami sa churches, mga members na hindi sumabay sa kanilang pastor sa second dimension, ano nangyayari? They become casualties. Kaya ito yung mga mahihina na ginagamit ng demonyo para lalong maghahasik ng hindi magagandang bagay sa loob ng church. Kaya nababagalan at hindi kaagad makaangat-angat ang simbahan kasi mayroon pang inaatupag ang pastor ng mga tao na hindi masunurin kasi nasa shepherding dimension pa rin. I'm showing you the picture tonight para maintindihan nyo kung ano yung nangyayari sa loob ng church. What is a mentee? Mentee means one who is protected or trained or whose career is furthered by a person of experience, prominence, or influence. Ang isang mentee, protektado at tinitrain
ang kanyang career, yung kanyang career path, yung kanyang destiny na pupuntahan. At siya'y pinapalago ng isang tao na eksperyensyado at mayroong impluensya, prominence, or influence. Yan ang trabaho ng pastor. Dadalhin ka sa next dimension para lalo kang mapatibay, mapalakas. Nagkaintindihan? And your pastor can only lead you to the next dimension kung sasabay ka. Wala pa ako nakitang shepherding o yung pastor tsaka tupa, ang tupa ang naglilid sa pastor. Kailanman walang ganun. Kung ang pastor, manood ho kayo, kahit sa YouTube, mapapanood nyo yan. Kung saan ang pastor pupunta, sunuran ng mga tupa. Why? Because they know that their pastor is the one who will going to lead them to their provision. That their lives is in the hand of their pastor. Ganito ho dapat natin maintindihan. Kaya yung pastor mo, kung yan ay nakakadaluna ng mga accurate na mga teaching, mag-iiba mensahe niyan. Magpasalamat ka, kapatid. Kung yung pastor mo dati, pag ang mensahe, puro lang how to become victorious, how to become ganito, tama rin yun. Pero pag siya ngayon ay dinidil na yung mga weaknesses mo, dinidil na yung mga inaccurate na mga behaviors mo, magpasalamat ka. Ibig sabihin, nag-grow ang church nyo. Nag-grow ang pastor mo. Kung dati mensahe niya, puro lang mga inspirational, but this time, more on building you to become strong, more on dealing with your inaccurate ways and behavior, magpasalamat ka. Kasi nag-grow ang pastor mo. Pag hindi ka makasabay, isa lang ibig sabihin yan. Pag hindi mo naintindihan at palagi ka nag-resist, naiwan ka sa shepherding dimension. Ngayong gabi, tumayo ka na, tumakbo ka na. Nasa mentoring dimension na kayo. Malinaw. Kaya nangyayari, pag hindi ka makasabay, ikaw yung maingay sa loob ng church. At pagkatapos, hahanapin mo yung mga katulad mo na mga nasa shepherding, si pastor dati hindi naman ganyan. Nung una, napakabait naman. Pero ngayon, matindi na magmensahe. Nasasaktan ako, ikaw. O, ngayon, di nyo alam, demonyo na nakikinig sa inyo. Bakit? Yung pastor mo nasa next dimension. Kumbaga, kayo nasa first floor, siya nasa second floor, nag-uusap kayo doon, dapat narito kayo sa second floor, umakyat na kayo. Mag-repent ka, tapos sumabay ka at kumonekta ka na sa pastor mo, sabayan mo. Ngayon, huwag ka magtaka. Dahil kakaakyat mo lang sa mentoring, nagugulat ka, ang bibigat na ng mga teaching. Lamunin mo na lang. Lunukin mo na lang. Bakit? Kasi kung sumabay ka sana kaagad, maintindihan mo. Ngayon, kung maramihan talaga, pagka ikaw sumabay, hindi mo na maintindihan, ganun lang sa simula. Kasi dapat kasi naintindihan mo na eh. Yung mga sumabay sa pastor, naintindihan nila eh. Pero bakit sa'yo mahirap ang mensahe? Kasi nagtagal ka doon sa shepherding. Kung paglipat sana ng pastor mo sa mentoring, sumabay ka na, edi maayos sana ang buhay mo ngayon. Kaya naroon ka sa mentoring, sa second dimension, di mo na maintindihan, magstay ka lang dyan. Isang araw, itotono ng Diyos yung sintonado mong kaisipan. Para ano? Para maintindihan mo. Bakit? Sumabay ka. Pero kung manatili ka pa rin doon sa shepherding dimension, maiiwang ka, kapatid. That is why, mga pastor, hindi mo sila matitrain ng maayos. Hindi sila makasabay sa revelation. Alam niyo bakit? Because they do not follow you. Kaya nga yung connection. Alangan namang connected ka, maiiwang ka sa baba. Hindi. Ang mga connected, kung saan ang pastor, doon sila sumasabay. At yan ang ideal na dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Philippians 3:17. Brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Sa mentoring stage, ang sinusundan na ngayon ng tupa ay ang kanyang pastor. Ano yung way of life ng pastor? Ano yung sipag ng pastor sa gawain? Paano ang pastor naglilingkod sa Diyos? Yun ang kanyang pattern at yun ang kanyang sinusundan. At ang mga nasa shepherding dimension, hindi nila ito magawa. Bakit? We want our pastor to feed us. We want our pastor to share mga Bible stories sa amin. Pagdating ko sa mentoring, ikaw na ang susunod sa pattern na pinapakita ng inyong pastor. Kung ang pastor ninyo masipag sa gawain ng Diyos, dapat kayong mga konektado masipag din. Hindi pwedeng ang pastor sobrang sipag tapos ikaw sobrang tamad. Hindi po pwede.
Kung ang pastor mo mahilig at mag-aral, kagalakan niya mag-aral ng salita ng Diyos, dapat kagalakan mo rin. Following my example, sabi ni Pablo, and observe those who walk according to the pattern you have in us. Kung nahirapan po kayo na sumabay na sa inyong pastor dahil masyado nang mataas ang kanyang pangangaral, masyado nang mataas ang kanyang naabot, pwede mo pa rin siyang masundan sa pamamagitan ng mga tao na sumusunod sa kanya. Kasi darating ang panahon, the more na ikaw ay nagdi-delay sa iyong obedience, sa iyong connection, sa iyong pagsunod, sa iyong pastor, lumalaki ang gap ninyo. Ito yung pastor mo, hindi talaga siya lumalayo. Umaangat lang siya sa kanyang spirito. Ikaw dito, ganun kayo dati, magkasabay. Pero nung umangat ang pastor, hindi ka sumabay. Ano nangyayari? Naiwang ka rito. Ang pastor mo, habang umaangat siya, nahirapan ka ng abutin. Ang kanyang revelation, nahirapan ka ng kumonek sa kanya. Huwag ka mag-alala. Mayroon pang mga tao na sumusunod sa pastor mo, kumokonekta sa pastor mo, so ano nangyayari? Sa kanila ka mag-connect, sa kanila ka humingi ng tulong, sa kanila ka humihingi ng advice para ano? Para makasabay ka sa revelation ng pastor mo. Ang problema ng marami, hindi nakakonektado sa pastor, hindi pa nagtatanong sa mga nagko-connect sa pastor. Yan ang sinasabi ko sa inyong warning na mensahe na ito ngayong gabi. Dahil dapat nakasabay ka na sa pastor mo ngayon sa next dimension. Ano nangyayari? Nagpaiwang ka. Dahil sa pride mo, kayabangan mo. So ano nangyayari? Naiwang ka rito. Kaya dito na ang pastor mo, nakita mo yung gap? Ang layo. At habang ang pastor mo, mayroon pang third dimension, pag umangat pa ito, iwan ka na talaga. Kaya sabi ni Pablo, brethren, join in following my example and observe those who walk according to the pattern you have in us. Dalawa, ang chance mo ngayong gabi. If you can no longer reach your pastor because of his high spiritual dimension, you can still connect to him sa pamamagitan ng mga tao na gumagawa ng example na ginagawa ng pastor mo. Pero kung ikaw ay malinaw sa iyo ang dating ng salita ng Diyos, nangungusap sa iyo ang banal na Espiritu, you can call your pastor, you can text your pastor, you can send a private message to your pastor. I understand the message tonight. I want to connect with you, pastor. Then, you will talk heart to heart because connecting strongly and accurately is not just by word, but it is by action. Nagkaintindihan tayo? Philippians 4:8-9. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is good, repute. What is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, let your mind dwell on these things. The things you have learned and received and heard and seen in me, practice these things, and the God of peace shall be with you. Ulitin ko yung kulay blue, mga kapatid. The things you have learned, natutunan mo, and received, natanggap mo, and heard, narinig mo, at sin, nakita mo, in me. Practice these things, and the God of peace shall be with you. Now tell me, the connection that you have with your pastor, malalaman mo kung strongly and accurately connected ka sa lingkod ng Diyos na inilagay niya bilang spiritual covering mo, bilang carrier ng grace mo at carrier ng word mo. Paano? Lahat ng natutunan mo sa Kanya, lahat ng tinanggap mo sa Kanya, lahat ng narinig mo sa Kanya at lahat ng nakita mo sa Kanya, ina-apply mo. At anong sabi ng Panginoon through Apostle Paul? At ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Sa isang disconnected, those who disconnect, disrespect, dishonor, and disobey their pastor, there is no peace in your life. Because the God of peace will only come to you and be with you the moment the things you learn, the things you received, the things you heard, and the things you seen in the life of your pastor ay sinusundan mo at pinapractice mo. Klaro na tayo nung nakaraan, hindi nire-replace ng pastor ang role ng Diyos sa buhay mo, bagkos minomodel niya
ang buhay ni Kristo sa iyo. Sa pamamagitan ng buhay niya, minumodel niya para yun ang susundan mo. At ang sabi ng pangako ng Diyos, and the God of peace shall be with you. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Mga kapatid, itong minsan na to is a warning. Because if you will not allow yourself to be led by your pastor, if you will continue to remain in the shepherding dimension, that is just the initial work. Ganun talaga. Pagsimula, alagang-alaga. Yung apo ko nung lumabas, ang liit-liit na baby, kailangan naming alagaan. Konting iyak, kaming lahat dito sa bahay, puntahan agad. Bakit? Kasi baby siya. Pero habang lumalaki siya, bumibili na kami ng mga laruan, nag-i-improve din siya. Ganun din tayo sa spiritual. Habang tumatagal, nag-i-improve at mabilis lang ho ang pattern sa spirit. Bantayan mo talaga yung pastor mo kung saan siya naroon ka. Kung anong tinuturo niya, gawin mo agad. Para ano? Para hindi ka maiwan sa first dimension. Kung yung pastor mo nasa second dimension na, nagtuturo na, nagde-demonstrate na, tumatalas na ang mensahe, bumibigat na ang mensahe, anong ibig sabihin? Dinidil na ang inaccurate behavior mo, dinidil na ang inaccurate na ugali mo, dinidil na yung mga inaccurate na pamamaraan mo, dinidil na yung mga mali-maling sistema mo, then it is an indication, it is a manifestation that your church is growing. Huwag kayong magpadaya. Ang growth ng church wala sa numero. Kasi karamihan ang sinasabi, nag-grow the one church, pag maraming mga miyembro, dumadami sila. Anong gagawin mo sa maraming miyembro kung puro bulok ang ugali? Puro disconnected sa kanilang pastor. Walang grasya, puro disgrasya. Hindi yan ang sukatan. Although maganda yung dumarami, pero sana dumarami na konektado, nakaka-access ng grace, nakaka-access ng now word, handang magpabago, handang magpahubog sa pastor. Kung hindi rin naman ganyan, anong saysay ng dami na yan? Maraming sakit sa ulo yan. Nagkaintindihan tayo. Ang sinasabi nila, yun daw ang indication ng growth. No! Ang tunay na indication ng growth, yung pastor mula sa pagiging shepherd, mula sa himas-himas, mula sa mga malalambot na mensahe, pag lumipat na sa matalas, matigas na mensahe na dinidil ang inaccuracy ng tao, dinidil ang inaccurate behavior, dinidil ang inaccurate ways, then that is a very clear indication that your church is growing, your pastor is growing, at ang makakasabay lang sa pastor, ang mga konektado, ang mga kinikilala na siya ang regalo ng Diyos sa kanilang buhay, and that's the time, yung 6 things na trabaho ng pastor mo, ma-apply sa iyo, mararanasan mo, makakasabay ka. Pero pag mananatili ka sa first dimension at ayaw mo, hindi ka konektado, hindi ka makakasabay, at lalo kang maiiwan at lumalaki ang gap, kaya ikaw ngayon ang nagsisilbing reklamador sa loob ng church, hindi mo naintindihan hanggang isang araw, magugulat ka, malayo ka na. Pero gaya ng sinasabi ni Apostle Pablo kanina, follow my example, follow my example and observe those who walk according to the pattern you have heard in us. Kung hindi mo na mabot ang pastor kasi masyado na mataas, may pag-asa ka pa. Tingnan mo yung buhay ng mga tao na sumusunod sa kanya, kausapin mo sila kung paano ka nag-connect kay pastor, bakit nagkaganyan ang buhay mo, yan na lang ang chance mo. But if you will not take it, you will not listen, and you will not do what God is telling you tonight, then it's your choice. Ulitin ko, life is full of choices. What you are now is a product of your choice, because your choice determines your destiny. Sa susunod ho, ipapakita ko sa inyo yung benefit of being a servant at pupunta tayo sa third dimension. Mahal ko po kayong lahat. If I preach like this is what God wants me to tell you. So this is our portion tonight. Keep on growing, keep on connecting, keep on following, keep on obeying, and keep on honoring God as you honor the man of God, the pastor that He had placed over your life. I hope and pray that the Holy Spirit will clear everything in your spirit. The Holy Spirit empowers you tonight
so that you can walk and live a victorious life, building yourself strong in the Word, building yourself strong in the Spirit, so that whatever happens, we are standing on an unshakable ground because the Word of God is final, and those who stand in God's Word, they can never be shaken. And no matter what happens, they are more than conquerors in Christ Jesus. Love your pastor, honor your pastor, because loving your pastor and honoring him is loving and honoring God. I love you all in the name of Jesus. Your table will never run out of food. The works of your hands will be blessed by the Lord as you continue to listen to the Word of God, as you continue to yield to the dealings of God tonight. God bless you all and your family. This is my prayer in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ, and all the blessed people of God declares, Amen and Amen. Shalom.